Okay, let's go. Totoo po ba na lahat dito sa Germany ay libre? So mga kaibigan, yun po ang ating pag-uusapan at yun, may ikukwento ko lang sa inyo or ikukwento ko lang sa inyo yung aking mga karanasan dito at kayo na po ang humusga kung talagang libre o hindi, no? So mga kaibigan, dito po sa Germany ay kung wala kang trabaho, mga kaibigan, ay bibigyan ka ng allowance mo. Oo, tama yan. Bibigyan ka ng pera. Tapos syempre bibigyan ka rin ng pera para pambayad mo sa apartment, pangbayad ng upa. Oo. Tapos kung gusto mong mag-aral ay syempre libre. Oo, yung pag-aaral dito hanggang grade 12, no? Tapos kung pupunta ka naman sa university ay magbabayad ka na. Hindi na siya completely na libre, no? Pero ang maganda dyan mga kaibigan, pag nasa universidad ka na at ikaw ay hindi mayaman at yun, estudyante nga eh, di ba? Bibigyan ka ng student loan. Siyempre, ang maganda dito sa Germany, yung student loan naman ay lahat nabibigyan ng chance, no? Yung mga hindi nabibigyan ng student loan ay siyempre yung mga estudyante na may kaya. Ibig sabihin, yung mga mayayaman, no? Yun ang hindi nabibigyan kasi ano yan eh, i-assess nila kung sino yung mga karapat-dapat na mabigyan ng student loan, ayun ang mabibigyan. So, ibig sabihin mga kaibigan, kapag pumunta ka dito at naging estudyante ka at wala kang pambayad, ay bibigyan ka. Oo. Tapos, yun ang kagandahan dito, no? Tapos, pag nagkasakit ka naman, ay libre yung hospitalization, no? Depende na lang kung gusto mo ng private, premium, private, super rich room, ay babayaran mo ng extra. Pero yung kumbaga standard na paggamot ay libre. Yung mga gamot libre rin. Depende. Hindi lahat ng gamot ay libre. Kasi yung gamot na binibili ko, yung pain reliever ay may binabayaran ako. So hindi lahat libre, no? Depende kasi sa gamot. Oo. At saka depende sa sitwasyon, no? Kasi ako noong ako'y nadisgrasya doon sa trabaho ay lahat wala akong binayaran. Kasi ibang ano na yun eh, ibang usapan na yun eh, no? Hindi yung normal na trangkaso or yung normal na sipon or yung mga normal na madaling magamot na gamot. Pero kapag yung nadisgrasya ka sa trabaho ay yun, libre lahat. Wala akong binayaran. Ngayon naman, syempre kapag nadisgrasya ka sa trabaho, mga kaibigan, ay hindi ka makakapasok sa trabaho, no? Syempre tuloy-tuloy pa rin yung sahod mo hanggang 6 weeks, no? Dire-diretso yan, 6 weeks. Kasi ako noon, 8 months akong nawala sa trabaho, no? Talagang hindi ako makalakad noon, nabalian ako eh, no? So yun, after 6 weeks tuloy-tuloy pa rin ay siyempre. At sa ibang source naman manggagaling yung sahod mo, no? Kapag disgrasya ako ay na-receive ko 98% ng aking sahod. Oo. Pero kapag yung normal na sakit na hindi ka na makapagtrabaho kahit na yung 6 weeks ay lumipas,
I think bababa yung marireceive mo 67%. Oo. Yun ang alam kong patakaran. So ibig sabihin mga kaibigan, kahit na pumunta ka dito at yun, hindi po tayo magiging homeless. May sasalo po sa atin na gobyerno, no? Ngayon naman mga kaibigan, saan lang gagaling yung mga pondo na sinasabi nating ibinibigay sa mga tao na libre, no? So syempre walang iba kundi sa ating mga taxes. Oo. Alam niyo mga kaibigan kung ilan ang binabayaran ko sa tax, no? 800 euro. 800 plus. So mga, ang alam ko doon mga 50,000 above. Above 50,000 pesos. Tax lang yun yung mga kaltas sa aking mga sahod, mga insurance, and so on and so forth. Oo. Yun. Ngayon, yung mga libre na sinasabi na natin na mga, yung mga kwento ko, yun ay mga example lang hindi ko na ikwento lahat. So yun ang mga yung mga para bang general knowledge na laging sinasabi na libre daw pag magkasakit ka, libre pag wala kang trabaho, libre yung yun yung mga example, no? Ngayon, saan nga kinukuha yung mga yon? Yung tinatawag na social abgam, yun ay yung mga insurances, no? Kakaltasan yung sahod mo para sa kung magkasakit ka ay yun nga, merong pagkukuhanan, no? Yun naman na pag nawalan ka ng trabaho ay meron din, kakaltasan din sa sahod mo yung oo. Pag nag-pension ka, siyempre kakaltasan din sa sahod mo, no? Talagang mandatory na wala kang kaltas yan. Babawasan talaga yung sahod mo. Oo. At yun, doon po nang gagaling yung mga sinasabi nating libre. Oo. Tapos siyempre yung infrastructure, halimbawa yung mga kalsada, ay may mga budget rin dyan. May mga magbabayad ka ng tax. Pag may sasakyan ka, magbabayad ka ng tax. Halos lahat may tax, no? At syempre saan nang gagaling yan? Ay sa sweldo ng mga tao, no? Sa ibang bansa narinig ko na lalong-lalo na yung mga bansa na may oil reserve doon sa kanilang bansa ay subsidized ng gobyerno. At saan nang gagaling yung mga nila? Yung mga subsidized ng gobyerno na libre na sinasabi ay doon sa oil reserve, doon sa natural resources ng bansa na yon. Ay dito sa Germany mga kaibigan, maniwala kayo o sa hindi, walang masyadong natural resources dito. Ang natural resources nila dito ay yung mga tao mismo. Yung mga tao, yung talino nila. Kasi mga kaibigan, no? Ang mga German ay ang tatalinong mga tao yung mga yan, no? Kung ang pagbabasihan natin ay yung talino mismo ay grabe. Ang tatalino, marami na akong mga taong nakasalamuhan na minsan sobra yung talino nila, no? At masisipag at disiplinado. Pag nag-combine yung mga lahat-lahat na yun, ay ayun, kahit na walang resources yung bansa ay syempre umuunlad, di ba? So ayan mga kaibigan, kayo na po ang humusga kung talagang libre po yung mga sinasabi nilang libre dito sa Germany. Pumunta kayo rito, libre lahat dito, no? Tapos bago nyo i-comment or sabihin yung inyong opinion, ito pa yung last na gusto kong sabihin, no? Yung gobyerno naman, hindi nila pababayaan na ikaw ay mag-receive na lang ng ayuda na manggagaling sa gobyerno na pambayad mo
sa upa mo, pambayad mo sa pagkain. Hindi nila para bang hindi nila iniaalaw na ganun-ganun na lang, no? Ang gobyerno ng Germany ay naghahanap ng paraan para yung mga walang trabaho ay magtatrabaho, no? Ang ginagawa nila dito sa mga walang trabaho, no? At syempre, yung mga walang trabaho na talagang ayaw na magtrabaho ay sinusulatan yung mga yan, no? Sinusulatan na ikaw mag-apply ka ng trabaho. Kasi kapag hindi ka nag-apply or hindi ka susunod sa ating patakaran, ay wala, tatanggalin yung ayuda na ibinibigay sa'yo kung paulit-ulit mo na ginawa. Ganun po, hindi po basta-basta na pumunta ka rito at ayaw mong magtrabaho at bubuhayin ka ng gobyerno, bibigyan ka ng sasakyan, and so on and so forth. Hindi po ganun, no? Mag-e-effort ang gobyerno na pumunta ka sa kumbaga working citizen, yung nagtatrabaho at nagbabayad ng tax, no? Kung sa umpisa ay wala ka, ay siyempre tutulungan ka para magkaroon ka rin ng trabaho at kumbaga mabigyan ka ng chance, no? Ngayon naman, at yung chance ang ating pinag-uusapan, mga kaibigan, yun po kasing nangyari sa akin. Pumunta ako dito sa Germany, mga kaibigan, na wala. At pinag-aralan ko siyempre kung ano yung mga pupwedeng para sa akin. Sabi ko, mag-aral ako. So, yung mga time na yon, talagang hindi naman sila ang gumawa. Ako mismo. Ibig ko pong sabihin doon, tayo mismo. Kung gusto mong makapag-aral, gusto mong mag-apply ka. Kasi yung ginawa ko, mga kaibigan, ang talagang pinili ko, yung apprenticeship. Kasi habang nag-apprentice ako, sinasahuran ako, mga kaibigan. Ibig sabihin, mag-aaral ka ng isang profession at the same time, yung pinag-aaralan mo ay trinatrabaho mo rin. Yun rin ang ginagawa mo. Yun po. At dahil dyan, na nag-aaral ka at nagtatrabaho ka, sasahuran ka. Hindi kagaya sa atin na mag-aral ka ng nursing tapos student job ka ng mag-waiter ka, ganun. Hindi. Yung apprenticeship talagang pinili ko. Kasi yung kung mag-aral ako at susuportahan naman ako, no? Pero ang ano ko nun, hindi kasya. Hindi kami mabubuhay ng yun bang tamang-tama lang, no? Kasi yung ibinigay sa amin noon na yung sinahod ko lang naman noon talagang pagdating ng tapusan ay halos wala nang natira, no? Kailangan maghintay ng ilang araw para papasok ulit yung sahod natin, no? So tamang-tama lang, no? Hindi ka magugutom at hindi ka naman mahihirapan. Tamang-tama lang kung marunong kang mag-budget. So yun po. Kasi kapag sinabi ko na mag-aral ako at pumunta ako sa university, wala akong sahod. 'Di ba? Full time. No? Yun po. Utang meron. Siguro bibigyan ako ng of course yung student loan. Pero syempre may pamilya na ako noon. No? Meron na kaming anak noon ni Mrs. So, yun ang ginawa ko, nag-apply ako sa mga iba't ibang firm para mag-apprentice ako at yun na kuha ko sa isang firm at doon ako nag-apprenticeship, nag-aral at yun, nagtrabaho. Yun ang ginawa ko, mga kaibigan. Pero hindi nila ibinigay sa akin yun. Ako mismong gumawa. Nag-suggest lang sila. Kasi meron akong parang advisor sa isang sangay ng gobyerno. Yung mga kagaya ko na bagong pasok dito, na walang pinag-aralan, na walang lahat-lahat wala, no? Kahit na maging inhinyero ka doon sa Pilipinas, pag pumunta ka dito, high school graduate ang tingin nila sa'yo. No? So, yun ang kumbaga ginawa ko,
Kaya mga kaibigan, yan, i-comment ninyo kung sa tingin nyo ay libre lahat. No? Pero sa akin, libre kapag pumunta ka rito lang at bibigyan ka ng mga kailangan mo at wala kang gagawin. Doon ko lang masasabi na libre. No? Pero balang araw, mawawala rin yan, tatanggalin yan rin yung mga ibinibigay sa iyo kung hindi ka rin maghahanap ng trabaho mo mismo. No? Meron yung tinatawag na mga hard sphere dito, yung talagang hindi na makapagtrabaho, yung talagang wala na, may mga problema na, yun ang talagang hindi na inaano ng mga gobyerno. Pero kapag healthy ka naman at malaki naman yung muscle mo at makakapagtrabaho ka naman, ang problema lang, tamad ka, ay wala. Pipilitin kang magtrabaho rito. Oo. Yung iba nga parang napre-pressure sila. Ay syempre kasi naman, kapag ganyan lahat ng mindset ng mga tao, ay walang mangyayari sa bansang ito kung ganun. Oo. Pwede kang maging, kumbaga, mahirap dito na hindi ka titira sa lansangan, pero may kapalit rin yan. Personal na opinion ko lang mga kaibigan. Kung pupunta ka rito at yung talagang hindi ka na makapagtrabaho at yung mga kaibigan, yung mga hindi na makapagtrabaho, tatanungin pa nga Halimbawa ako, nawalan ako ng trabaho. Ilang taong kang nagtrabaho, sabi nila. Kasi may 2 sangay ng gobyerno na pupuntahan ka. Pag pumunta ka dito sa tinatawag na yung unang sangay ng gobyerno na pupuntahan mo, kapag nawalan ka ng trabaho, halimbawa ngayon na bankrupt yung firm na pinagtatrabahoan mo, pwede kang pumunta ron, tuloy-tuloy yung sahod mo. Pero 1 year lang. Tapos kung wala ka pa rin na hanapan na trabaho, pupunta ka doon sa pangalawang sangay ng gobyerno na susuporta naman sa mga nawalan ng trabaho at more than 1 year na hindi pa nakapaghanap ng trabaho. Yun lang, babagsak ka na doon sa hard sphere na sinasabi ko. Yun ay yung talagang walang-wala. At mas konti yata yung sahod nila. Or yung maibibigay sa kanila. Basta parang nabibigyan lang sila para lang tamang-tama lang na mabuhay. No? Hindi ko alam ngayon kung ilan yung binibigay sa kanila ngayon. Pero yun po ang topic natin ngayon at yung mga kababayan natin na nandito sa Germany or pumunta na rito, huwag niyong isipin niyang ganyan. Yung mawalan kayo ng trabaho at hindi magtrabaho. Oo. Kung nung una ay tinulungan tayo, binigyan tayo ng mga chances, binigyan tayo ng ng mga pera para mabuhay tayo rito at syempre pag nabigyan kayo ng chances, gamitin niyo yung chances para man magbalik dito sa bansang tumulong po sa atin. At yun po ay magtrabaho para may contribute din tayo sa mga taxes at insurances. 'Di ba? Kasi ako never na ginusto ko na mawalan ng trabaho. Ang gusto ko, kung ayaw ko sa isang trabaho, ang gusto ko ibang trabaho, pero yung isipin ko na hindi na ako magtatrabaho. Kasi wala Unang-una sa lahat mga kaibigan, may pamilya tayo, may mga bata. At syempre kahit papano, kahit na wala akong kapera-pera at puros utang lang ang meron sa akin, ipakita natin, maging role model tayo sa ating mga anak na tayo nagtatrabaho, hindi yung mga walang trabaho. Diba? So, naging trabaho tuloy yung ating topic ngayon. Pero yun lang, sharing ko lang mga kaibigan. At yan, hindi ko alam kung ano yung next na topic natin, pero kung may alam po kayong gusto nating i-discuss or kahit na para man lang kahit paano ma-share ko rin yung aking mga nalalaman at mga experience dito, baka may matutunan tayo at may hindi tayo matutunan. Tama ba yung sinabi ko? So ayan mga kaibigan, hanggang dito na lang muna. At ako na po ay papasok sa trabaho. Okay, let's go.